So there is a story in the Bible that Jesus mentioned it as a parable. So when Jesus was walking, mga kapatid, along the way to preach the word, merong dalawang tinatawag na parable na sinabi si Jesus. A parable, when we say parable, mga kapatid, ito yung ginagamit ni Jesus to what? Amen, to reveal the hearts of His people and to give understanding to those who need understanding, mga kapatid. Amen. So, naniniwala ako na sa oras na ito, in this moment, God has something for us. Amen. While you are sitting, mga kapatid, I'd just like to read in Matthew chapter 21, verse 28 to 32. The parable of the two sons. Amen. I know, kanina pa kayo nakatayo. Amen. Ang iba, sumasakit na yung paa, yung tuhod. Amen. I'd just like to read to you, amen, the word that says, Matthew chapter 21, verse 28 to 32. So, ang sabi dito, mga kapatid, what do you think? Amen. Dahil sa situation na to, Jesus was questioned by the leaders or the Pharisees. What do you think? There was a man who had two sons. Amen. He went to the first and said, "Son, go and work today in the vineyard." Ang unang anak, ito ang sabi niya, mga kapatid. Ito ang sabi niya, "I will not," he answered. But later, he changed his mind. Sino dito, mga kapatid, nung gumising ka, sabi mo, hindi ako pupunta ng church ngayon kasi pagod. But later, naisip mo, nagrepent ka sa Lord, "Lord, sorry." Pero yung iba hindi nakarepent, hindi nakarating, mga kapatid. Amen. So, the first son said, "I will not," he answered. But later, he changed his mind and went. Then the father went to the other son and said the same thing. And he answered, "I will, sir." But he did not go. Amen. And tinanong ni Jesus sa mga Pariseo, which of the two did what his father wanted? Of course, kung tatanungin ko kayo, sino ang tama sa kanila? Yung isa, hindi, sinabing hindi, pero nagrepent at pumunta sa vineyard. Yung isa nagsabing, "I will," pero hindi pumunta. Sino? Yung pumunta. So, they answered, alam niyo ang answer nila, yung mga Pariseo, the first, obviously, di ba? Kasi pumunta siya. But Jesus said to them, "Truly I tell you, the tax collectors, the prostitutes, and are entering in the kingdom of God ahead of you." So this is Jesus telling to the Christian or the so-called scholars of the word. Amen. Then, because Jesus said for them, "For John came to you to show you the way of righteousness, and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitute did. And even after you saw this, you did not repent and believe." So mga kapatid, sa araw na ito, sa oras na ito, I just want each and every one of us na kapag nandito ka sa bahay ng Panginoon, amen, you need, amen, to cleanse your heart and repent from all the things that we have done for the past few days. Why? Because the Word of God is not clear to those who have not a repented heart. Why? The preaching can be offensive or the word can be offensive if we don't have the
repented heart. So, tatanungin ko kayo, sino ang gustong makatanggap ng word ng Panginoon? Amen. I would like you to all stand, mga kabatid. Amen. Hallelujah. I would like to give you the word or the preaching for today, the topic that says, saying yes, but living no. Let's pray. Lord Jesus, we honor you, God. Your word is already anointed. Bless the hearers. Bless your people. In Jesus' name, amen. Thank you for bearing with me. You can be seated, mga kapatid. Last na yan. Natayo nyo. Amen. So, saying yes, but living no. How many of us, mga kapatid, that we say, yes, Lord, but doing the other way around? So the parable is what reveals us the things or the intention of our heart. Remember that God is not moved by verbal agreement but by repentant obedience. Amen. Yung sumusunod, mabadid, yung nagre-repent, yung sinagsabing, Lord, I am sorry. So many people agree with God verbally but resist Him practically. Kaya pagpunta mo pa lang sa church, pagdating mo pa lang dito, mga kapatid, amen, and you repented and say, Lord, thank God I am here. Tapikin mo yung katabi mo, salamat sa Diyos na nandito ka. Amen. Masakit man na sabihin, mga kapatid, but of course, amen, mayroon tayong kasabihan, pag gusto, may pag ayaw, maraming. Kaya gusto ko yung video ba sa mga churches na ngayon, yung sabi ko sa gagawin natin yun, yung in-invite siya, mga kapatid, pero ayaw niya. Nakita nito. Kasi ang reason niya, walang damit. Tinapunan siya ng damit nung ushering ba. Wala akong pamasahe. Sinakay sa sasakyan. So, ganda ng na yun, mga kapatid. Ibig sabihin, kapag gusto mo talaga, makakapunta ka. Kaya nga, mga kapatid, ni-encourage natin na kailangan may reason sila na bumalik. Kasi ang ibang tao, kaya ayaw nilang bumalik kasi, mga kapatid, hindi nila na-feel. Totoo yan. Kung tinatawag tayo na mga kapatid, mag-survey tayo, amen, pagtatanungin nyo ang bawat isa, bakit ka bumalik? At bakit ayaw mo nang bumalik, mas maraming reason na ayaw nang bumalik. Amen. That is the hard truth and the practical way. Amen. So, when you are here in the house of the Lord, remember, amen, that lahat tayo before ay nagre-resist na nag-say no. Amen. So, Jesus confronts religious leaders who talk right but walk wrong. Amen. So, ngayon tatanungin natin ang ating sarili. Who actually did the Father's will? O kalooban ng ating Panginoon. Amen. So, when we say the Father's will, mga kapatid, amen, it is His command, not ours, hindi atin. So, the first thing is the Father's clear command. Ang sabi niya, inutusan niya yung dalawa, go into the vineyard. Amen. Or go to the place where I want you to be. Amen. A place where God can use us. So itong parable na ito is an answer of that previous question. Amen. Alam niyo minsan, si Jesus, mga kapatid, ginigipit si Jesus sa mga question ng Pariseo. Amen. Ginigipit siya but He answered with wisdom. Amen. Ang sabi niya, go work today in my vineyard. Alam niyo ba na God's will is clear and active? Active yan. Lagi, mga kapatid, amen, nandyan. Kaya mamaya magkakaroon tayo ng self-examination na nandito lang ba talaga ako
para maging present o nandito ako para magpuri sa Panginoon. One evangelist says, maraming nagsisimba na hindi sumasamba. Amen. So, we need to understand that obedience is expected now and not someday. The vineyard represents the kingdom. Yung kingdom ng ating Panginoon. Amen. Pag nandoon ka daw sa ubasan ng Panginoon, kailangan, amen, ikaw ay excited. Sino rito naka-try na mag-harvest? Di ba pag harvest time talagang excited ka? Kasi una-una may kikitain ka, may marireceive ka, or excited ka mga kapatid sa mga mangyayari. So ngayon wala kayong hina-harvest, pero ang pinaka-exciting part sa inyo ay ang katapusan. Tama? Siyempre. Yung sahuran, pastor, pag yan, ting! Na-miss ko tuloy yung cellphone ko, hindi na nag-ring. Amen. Di ba yung tunog na yun, yung iba, yung parang coins na nalalaglag, jag. Di ba? Nag-iiba ang mood mo. Kanina nakasimangot ka, tumunog siya, ting! Ayan na, harvest time na. So, magme-message sa inyong taga-Pilipinas, mga kapatid. Hatawag na. Mag-I love you na. Amen. So, yun yung mga exciting part, mga kapatid, about the harvest. Because you labor it. Pinaghirapan mo. Amen. That's why, sa ubasan ng ating Panginoon, mga kapatid, we must be excited. Dahil hindi lang po, amen, ang hinihintay natin ay kayamanan, kung hindi buhay na walang hanggan. Eternal life. Tandaan nyo the world, mga kapatid, hinahabol nila yung buhay na masagana, maayos, na hindi na mamatay. Ginastusan nila ng marami, nag-research sila ng ano-ano mga kapatid, just to live into immortality. But God says, mga kapatid, if you follow God, amen, you will have eternal life. Palakpakan natin si Lord. Kaya yung iba na di-discourage, minsan pag wala kang pera. Amen. Sino dito ang maraming pera? Huwag kang umamin mamaya. Amen. So the world has to offer. Kung magsipag ka lang sa mundong ito, marami kang makukuha. Amen. Lalo na mga kapatid, kung sipagan mo ang paglilingkod sa ating Panginoon. If you serve God enthusiastically, mga kapatid, and of course with the love of the Lord, amen, you will gain a life, a joyful life. Alam mo ba na malungkot ang paglilingkod sa Panginoon? Hindi yan dahil si Lord ay wala or si Lord ay malayo. Malungkot yan dahil sa iyo. Sabihin mo sa kanya, dahil sa iyo. Kasi lagi kang malungkot. Amen. Dahil sa problema natin, mga kapatid, marami tayong pinagdadaanan sa buhay. May mga struggle, may iba sa atin muntik na mamatay, may iba sa atin gusto na sumuko. Amen. Many of us is discouraged. But let me tell you, mga kapatid, just repent and come back into the presence of the Lord. Marami man times na nagsabi kang, no Lord, di pa ako ready, I'm not worthy. Pero kalaunan, pumunta ka din. Di ba? Ayaw mo talaga. Pag Friday talaga, mahirap gumising, no? Kasi nahihirapan gumising na Friday. Pastor, pag ako, bakit wala si Pastor? Napagod. Pastor, naghahanap ng hanap buhay. Amen. But let us remember, amen, one day, mga kapatid, para sa Panginoon, ibigay na natin ang ating best. Amen. Hallelujah. Ibigay na natin. Kahit marami ang pumipigil sa atin in this week, mga kapatid, even a Friday morning, di ba? Minsan, umagang-umaga ng Friday na bad mood ka, mga kapatid. Minsan, amen, wala ka sa mood, ayaw mo pumunta sa church, but thanks God, nandito ka. Amen. Thanks God, nandito ka para purihin ang ating Panginoon. Amen. The son who said no but changed. Ito ang gusto ng Panginoon. Alam niyo yung mga, ayaw ko pastor,
Ayan. Pero deep inside, gusto nila talaga. Yung mga ganun. Yung papagawa sa'yo, ayaw ko pastor, I'm not worthy. Oh. Pero deep inside, gustong-gusto niya talaga. Nahiya lang ba? Oh. Amen. So, tingnan natin kung saan kayo dito. Yung bang sabi, si pastor, gagawin ko. Sige, pastor, gagawin ko. Tapos nakita ko, wala talagang natapos. May mga ganun. Amen. So, a bad beginning does not cancel a good ending. Tandaan nyo, nung tinawag tayo ng Panginoon, hindi pa maayos ang buhay natin. Amen. We struggle in a lot of things, but that doesn't, mga kapatid, amen, speaks who we are. Amen. His rebellion is followed by repentance. Kaya napaka-importante ang repentance sa buhay natin. Amen. Araw-araw tayong nag-i-struggle. Araw-araw tayong mabadid na hihirapan. But repentance, mabadid, is one of the best thing that you have. Hallelujah. Amen. That's why ang pinipreach ni John the Baptist, mabadid, is about repentance. Ang baptism niya is repentance. Kaya dito sa parable, kung mababasa nyo, amen, si John nag-preach sa kanila, pero hindi nila tinanggap ang mga Pariseo. Alam mo, nung natanggap mo na si Lord, huwag mo tanggalin yung word na repentance. Di ba nung natanggap mo na si Lord, okay na, tapos na ako sa Consolidation 1, repentance by Sister Majo. Marami ka nang nirepent. Okay na yun. Oh. No, mga kapatid, repentance, amen, hallelujah, is hindi yan natatapos. Mas kailangan mo yan when you are living in the Lord. You need it, mga kapatid, to continue to move forward. Amen. And the good thing about this first son, mga kapatid, his refusal was honest. Yung totoo siya. Sinabi niya, no. Baka hindi pa siya ready. May mga ganun sa atin, di ba? Hindi pa kayo ready. But, remember, his repentance was proven by his action. Pumunta siya, mga kapatid. Amen. Doon sa vineyard. Remember that he represents sinner who respond to truth. Amen. Nag-respond siya sa katotohanan. Kaya kapatid, amen, if you are here at nakikinig ka, amen, walang pinaka-dark, amen, na madilim na buhay kapag ka nasayo si Kristo. Kaya kanyang patawarin, kaya kanyang baguhin, kaya kanya i-restore, kaya kanya, mga kapatid, hallelujah, amen, dalhin sa katotohanan. Ang pangalawang anak, the son who said yes but didn't go. Oh, pastor, pupunta akong Friday. Pero wala, di ba? So the son who said yes but didn't go. Ito yung tinatawag natin na religious language without obedience is deception. Tandaan natin, mga kapatid, respectful words they have, but they have a resistant heart. Yung mabait ka, pinakamabait ka sa church, mga kapatid. Sino dito ang pinakamabait? Magsabi, praise the Lord. Ayan, humble sila, humble. Amen. Maayos ka. Amen. Parang kagalang-galang, pero yung heart mo is full of resistance. Yung bang nag-worship ka, nagsisimba ka, nandiyan ka lagi, pero yung heart mo is full of resistance. Marami ka, mga kapatid, na ayaw mong baguhin sa buhay mo. Marami ka na ayaw na ipabago sa Lord. Alam ko na yan. Hindi na kailangan yan. Amen. He sounds obedient. He appeared submissive. He never moved. But he has a resistant heart. Yung bang pag-time na may pagpapaalala at, mga kapatid, doon na malalaman kung talagang meron kang repented heart, mga kapatid. The best answer to a trial or to a test
is repentance. Because repentance leads to obedience. Amen. That's why kung magkakaroon tayo ng ganitong puso, mga kapatid, you can be a happy Christian. Tandaan nyo ang mga Kristiyano na marunong mag-repent, mga kapatid. Ito yung mga Kristiyanong magaan ang kanilang puso. Amen. Hallelujah. At magaan ang kanilang kamay. Amen. Na magpuri sa ating Panginoon. Kaya mahirap pag naging religious tayo at hindi naging Christian. Amen. Napaka delikado, mga kapatid. So, the Father's question exposes the heart. Which of the two did the will of his Father? Amen. Nag-amen sila, mga kapatid. So, Jesus forced self-judgment before divine judgment. Ito kasi, mga kapatid, ay invitation and judgment. Itong answer na to is an invitation. At the same time, it's a judgment. Amen. That's why we need to understand that we need to reveal ourselves before the presence of God so He can truly change us. Pagbago pa lang daw ang church is say 1 year or 2 years or 3 years, puro ano pa yan, umaapoy, tumatalon, amen, talagang masigasig. Pag dumating na daw sa 10, 11, 12, puro na daw pagsaway ang ginagawa ni pastor. Ayan, pagka 20 na, matigas na, mga kapatid. Pag 30 years na, hindi, matanda na sila. Balik loob na. Hindi, mga kapatid, what I mean, amen, that we need, hallelujah, a heart that is always ready to be changed by the Lord. Amen. That's why the question will reveal who we are. Amen. Remember na ang katotohanan is always becomes unavoidable, mga kapatid. The leaders condemn themselves by answering correctly. Nung sinagot ito ni Jesus sa mga Pariseo, amen, sila mismo alam nila na mali ang kanilang ginagawa. Hindi na sila nababago, mga kapatid. Ayaw nilang magbago. Amen. Tandaan natin, kung gusto mong maging masayang Kristiyano, mga kapatid, hayaan mong baguhin ka ng Panginoon inside. Hayaan mo na baguhin ang puso mo ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. That's why always comes into the presence of God, amen, with a joyful heart. Masaya. Amen. Kung tatanungin natin ang bawat isa, mga kapatid, within the week, marami kayong mga struggles. Marami kayong pinagdadaanan sa buhay. Amen. That's why you said no. But thanks God, you are here. Hallelujah. Huwag tayo doon, mga kapatid, sa isang son. Amen. Na say, yes, yes, ginagawa niya, mga kapatid. Sinasabi niyang, oo, gagawin ko. But deep inside his heart is full of, mga kapatid, of resistance. Yung bang, ito para sa mga mga kapatid na nag-grow sa Panginoon. Yung bang pag merong opportunity or responsibility na binigay sa iyo, nag-oo ka dahil sinabi ni pastor, pero dito sa loob talaga, mga kapatid, talagang sobrang resist na yan. Diba? Sobrang ayaw mo talaga. Di ka lang makahindi dahil si pastor ang nag-utos. Marami nakarelate, mga kapatid. Hindi sila silent amen lang. Oo. Kaya yung iba, mga kapatid, na mga leader, para sumunod yung kanilang nasasakupan, gagamitin ang pangalan ni pastor. Gawin mo daw yan, sabi ni pastor. Sa mga camera angle dito, wala. Amen. Palakpakan natin media team, mga kapatid. Amen. So ang pagsunod, mga kapatid, hindi dahil sinabi ni pastor o dahil sa presensya ni pastor. If you have a repented heart, mga kapatid, kahit pa ang mag-utos sa iyo, walang posisyon sa church, you can obey. Amen. You can follow. Why? You have a joyful heart. Pero kahit si pastor o magsabi o leader o magsabi, pag meron kang resistant heart, mga kapatid, mahirap. Oh, sunod-sunod, tinapos mo lang na parang, para matapos lang. Diba? Amen. That's why, mga kapatid, let our heart be cleansed
Amen. After ng ating communion, amen, we must cleanse our hearts, our lives. So when we come into the church, wala tayo masyadong burden, mga kapatid. We come into this place, amen, and ready to worship the Lord. Amen. Living in God, mga kapatid, is not on Friday. Tingnan mo yung katabi mo. Ano kayong sinasabi ni Pastor? Amen. Ang pagsunod sa Diyos o pagiging Kristiyano ay hindi sa Friday. Dahil sa Friday, lahat tayo kabanal-banalan, mga kapatid. Amen. Pagising mo sa umaga, ay pupunta akong church, kailangan. Wala akong masabi. Amen. Living in God, mga kapatid, starts from Saturday, Sunday, Monday, hanggang Thursday. Amen. That's when you live for Christ. Because Friday is about celebrating, amen, the victory that God has given you. Amen. If you are here, mga kapatid, you must celebrate and have victory. Amen. Dito nagde-declare na lang tayo ng blessing. Amen. Nagpapalakasan na lang tayo. Because the next day, we have the same battle. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Hallelujah. That's why truth is the most dangerous when it is understood but rejected. May kasabihan na sinasabi, alam mo na mabuti pero hindi mo ginawa. Ano yun? Alam mong mabuti pero hindi mo ginawa, mga kapatid. That's why, amen, the truth is dangerous when it is understood but rejected. Di ba naalala nyo, nagsabi, sana hindi ko na lang nalaman. Sinong nakaganon? Sana hindi ko na lang nalaman yung buhay ni sister. Sana hindi ko na lang nalaman ang mga bagay-bagay sa mundo. Sana hindi na lang ako ganun katalino para hindi ako ganun kaproblemado. Amen. Sana hindi na ako ganun kayaman para hindi ganun ka. So may mga bagay na ginagawa tayo, mga kapatid, na pag alam natin ang katotohanan, amen, mahirap siyang i-keep. Amen. Hallelujah. That's why when reality strikes us na alam natin yung katotohanan, amen, para yung apoy na sumusunog sa ating puso, na kailangan mo talagang i-kwento. Dahil pag hindi ka makakatulog, masakit sa puso. Amen. Sana yan ay word of God, mga kapatid. Sana salita yan ng Diyos na hindi ka makatulog hanggang hindi mo na i-share. Sana yan ay word of God. Amen. Hallelujah. Na parang apoy sa puso mo. Na kapag hindi mo na i-share doon sa vineyard na inilagay ng Panginoon, ay hindi ka mapakali. Pero kung excited ka mag-cell group dahil may gusto kang ikwento, mali yun, mga kapatid. Amen. Dapat gusto mo mag-cell group dahil gusto mo ng kalakasan. Dahil gusto mo, mga kapatid, ay makapag-encourage ng, amen, kapatiran. At doon magpalakasan at magpuri sa ating Panginoon. That's why when we say, yes, gagawin ko, make sure meron tayong repented and obedient heart. Maganda sana na nag-yes ka and you do it wholeheartedly. This is the hard question, mga kapatid. Okay lang ba hard question? Amen. Nakapunta ka ba sa church ng buong puso? Oh, no. Hard question yan, ng buong puso. Pastor, kalahati lang kasi yung binroken yung kalahati. Pastor, kalahati lang kasi may reservation. Yung iba, mga kapatid, amen, sabihin nila, may nalaman na naman si Pastor. Hindi, mga kapatid, amen, we must reveal ourselves into the presence of God so God can change us. Amen. That's why ang preaching na ito, mga kapatid, ay hindi mo maintindihan hanggang wala kang repented heart. Hindi ito clear sa iyo hanggang wala kang obedient heart. Pag meron kang pride in your heart, hindi mo matatanggap ang napakagandang mensahe ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yung palakpak na para sa Lord.
Kailangan pag may gagawin kang ministry, mga kapatid, dapat bukal sa iyong kalooban. Hindi yung pag wala si sister, wala ka rin sa mood gawin ang ministry mo. Amen. Hindi yung mga kapatid, pag amen, I'm blessed sa ating mga transpo, kahit isa, dalawa lang susunduin nila, talagang active sila manundo, mga kapatid. Ganyan dapat, pag may ministry ka, kahit walang leader mo, sa music, kahit hindi ka kasali sa, schedule, pumunta ka. Kasi member ka doon, oh. Pumunta ka doon, magtaas ka ng kamay, mag-pray ka, Lord, i-anoint mo itong kakanta sa Friday. Amen, na kapag sila'y kakanta, marirevive. Hindi yun, tsaka ka lang pupunta pag inassign ka. Pag sisilip ka sa chat group, hindi ako naka-assign. Tulog muna ako. Lalo dyan sa magkukusina, mabit, kahit hindi ka tagahiwa, pumunta ka. Ano bang hihiwain natin dyan? Di ba? What I'm saying, mga kapatid, is kailangan magkaroon tayo ng joy unspeakable. Ibig sabihin, mga kapatid, amen, na ikaw ay nagsiserve sa Lord, sa church, with a joyful heart. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi yung mga kapatid na magsiserve ka lang dahil na-assign ka. Yan yung nag-say yes, pero nagre-resist ang puso. Hope, mga kapatid, malinis ang ating puso. Dahil pagdating ng Panginoon, hindi titingnan ng Panginoon ang outward na ginawa mo, kung hindi yung resistant sa puso mo. Amen. Mas gustuhin ko pang magsabi no now and repent of what I have done and come into the presence of God. Amen. And repent, mga kapatid. Ayaw natin na baka mas marami pang bisita ang maligtas kaysa mga datihan sa church. Yun yung gustong sabihin ni Jesus. Masakit lang tanggapin, mga kapatid. Pero sinabi ni Jesus, mas mauuna sa inyo ang mga tax collector. Oh. Why? Because nung natanggap natin ang salvation, naging resistant heart tayo, mga kapatid. Amen. If we want truly a revival, if we want truly ang church natin, mga kapatid, amen, hallelujah, ay maging masaya na pagpasok mo pa lang, malalaman mo sa puso ng tao. Saan mo malalaman ang puso ng tao? Sa kanyang mukha. Tingnan mo ang mukha ng katabi mo kung masaya. Amen. Hallelujah. We must serve the Lord, mga kapatid, saying yes and doing it right. Not saying yes but living no. Nagre-resist ka dahil unfair si pastor, siya na lang lagi ang ina-assign. Amen. Unfair si leader dahil siya na lang lagi. Mga kapatid, do it with a joyful heart. Amen. Do it with God's love, mga kapatid. Next, mga kapatid, the kingdom reversal. The greatest barrier to repentance is pride. Amen. So tandaan natin, sinners enter, amen, into the kingdom. Ang sabi ng Panginoon, religion resists, mga kapatid, ang relihiyon nagre-resist yan. Laging, napagkwentuhan nga namin, nakalimutan ko, mga kapatid, kung sino yung kausap ko, nasabi namin, amen, habang nasa sakyan, na mas maraming, bakit mas maraming madadala na bisita ang bisita kaysa matagal na sa church. Di ba? Sino nakapansin nun, mga kapatid? Mas maraming madadala ang bisita. Why? Because their heart is totally open. Amen. But hindi lahat ng mga matagal na sa church, because may mga tao, mga kapatid, na nagsiserve na sa Panginoon pero yung heart nila is pure. Amen. Na nakakapagdala sila. But majority, mga kapatid, amen, hallelujah, ay nahihirapan. Why? Because we need our hearts to be cleansed. Kailangan magpalinis ulit tayo. Amen. Mga nagsiserve sa Panginoon sa ministry, kung may mauuna man sa altar na lumuhod, amen, nawa tayong mga nagwo-work sa ministry, nawa, mga kapatid,
kapatid, tayo, amen, na matagal na sa Panginoon, sana tayo ang unang lumuluhod sa altar at umiiyak, amen, upang makita ng mga bago, mga kapatid, that this is how we repent, this is how we pray. Amen. Nawa, mga kapatid, magkaroon tayo ng pusong ganon, na when we come into the presence of God, tayo ang mangunguna, mga kapatid. Amen. Pagdating sa altar call, amen, tayo makikitaan nila how to worship. Dahil wala silang idea paano. Ganon din naman kayo nung naging bisita kayo, hindi nyo alam anong gagawin. Amen. But let us remember, mga kapatid, na dapat magpalinis tayo sa Panginoon. Hallelujah. That's why religious leaders sow repentance but refuse to follow. Alam mo, pag gusto mong makabalik, amen, sa plano ng Diyos sa buhay mo, simple lang, mga kapatid, repentance. Come into the presence of God. Amen. I don't know kung para kanino, kung sino, mga kapatid, but let me tell you today, straight from the heart, amen, if we know how to repent, our heart can be renewed. Anong sabi ni David, mga kapatid? Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Amen. Babaguhin at babaguhin ng Panginoon ang puso natin. Hallelujah. That's why Jesus, amen, Jesus Christ, the obedient Son, mga kapatid of God, hallelujah, dinemonstrate niya sa atin paano sumunod, hallelujah, sa will ng ating Panginoon. Even Himself, mga kapatid, amen, God manifested in the flesh, in the form of a Son, but He, amen, show us how to follow God's will. Ang sabi niya, not my will, but Lord, yours be done. Hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah. At alam niyo, mga kapatid, in this parable, maybe both of them had really failed. Hindi naman sinabi ni Jesus ang sagot eh. Kung mababasa niyo yun sa chapter 21, hindi sinabi ni Jesus, yes, you're right. Ang sinabi ni Jesus, mga kapatid, amen, you see it to yourselves. Ikaw ang mag-judge sa sarili mo. That's why, hindi, mga kapatid, si brother o si sister ang magsasabi sa iyo. Kung hindi, pag narinig mo yung word of God, you yourself is the judge, mga kapatid. So ngayon, nalaman nila. Amen. That's why, Jesus, amen, who obeyed God in all that He has. That's why salvation flows from obedience. Ang kaligtasan daw, mga kapatid, dumadaloy sa pagsunod, hindi sa'yo, hindi sa atin. Kung gusto mong maligtas ang buong family mo, walang imposible sa ating Panginoon. Pastor, parang imposibleng maligtas ang family ko. No. Amen. Sa atin lang yan. Pero if you obey, if you follow, if you, mga kapatid, pray to the Lord, nothing is too hard for the Lord. Amen. That's why merong tinatawag na salvation. Amen. Kaligtasan sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. We are accepted not by what we promise, but by trusting the one who obeyed perfectly, which is Jesus. Amen. Hallelujah. That's why God, mga kapatid, God is not asking for better promises. He is calling for repentant obedience. Amen. Sinong gustong linisin ng Panginoon? Sinong gustong magpalinis sa ating Panginoon? That's the question. Amen. Because most of the time, makakarinig tayo ng preaching, mga kapatid. Amen, a powerful preaching na tayo'y nagtataas ng kamay at nag-worship, pero deep inside, hindi talaga natin sinusuko ang ating sarili. Amen. That's why, mga kapatid, He is calling
today for people who has a repentant heart and obedience, mga kapatid. Hallelujah. So the question remains, are you saying yes or actually going? Maglilingkod ka ba sa Panginoon? Sabihin mo yes. Pero pagdating sa pagsubok, pagdating sa trials, pagdating, mga kapatid, sa sickness, pagdating sa tinatawag na struggle, you are not going forward. Let me tell you, amen, daanan man natin ito, mga kapatid. When we say yes, we will also go, amen, in obedience sa pagsunod, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. So today, when you say, Lord, I am here. Lord, I want to serve you. Do it, mga kapatid. Hallelujah. Gawin mo na ang pagsunod sa Panginoon. Kung may makita ka mang maliit o nasa harapan mong hadlang, amen, take it away. Sabihin mo. Or itabi mo yan, mga kapatid. Amen. Sumunod tayo sa ating Panginoon. Remember, last mga kapatid, God does not measure by faith. God does not measure faith by what we say in the church, but how we obey when we live. Amen. So, when we say, mga kapatid, hallelujah na, ang ating pananampalataya, amen, ay nasa ating bibig lang at hindi sa ating pagsunod, we are not doing it right. Para tayo mga Pariseo, mga kapatid, amen, na they say, I know God, they say, I follow God, but didn't obey God. Amen, we must obey God. That's why, mga kapatid, bless ang Panginoon sa mga taong marunong, amen, hallelujah, mag-repent. Repentance is a change of mind and saying, Lord, I want to be changed. Hallelujah. How many of us today that wants a new heart? Amen. New life, a restored life, a life that is full of joy in the Holy Ghost. Amen. Shall we all stand, mga kapatid? Hallelujah. Today, amen, as we come to the altar, amen, I want each and every one of us, mga kapatid, today to find a place when you can kneel down and ask the Lord. Amen. And talk to the Lord. Say, Lord, amen, let my yes follow with obedience. Hallelujah. Ang pagsunod natin sa ating Panginoon, not just by our lips, but by our hearts.